Kabalo kayo kuya, 5 na ang namatay. 5 ang namatay sa ginawa nyo. Sa ginawa nyo ngayong araw, 5. O kuya, bakit ka nag-video? Yan, gusto mo videohan, hindi sa tulungan mo, pulis ka. Dapat tinutulungan mo yan, di ba? Nag-video ka pa, wala kang konsensya. Isa na nahimatay dito sa gate ngayon dahil sa sobrang emosyon. Nakikita nyo ngayon si ate nahimatay dito sa may gate. Bugtong. 911. Yan. Nakita nyo yung pulis kanina? Imbis na tulungan yung nahimatay, binidyohan pa niya. Imbis na tumulong sa nahimatay, sa kagagawan nila, binidyohan pa ng pulis. Ay nada na mo kayo pa si Pastor! Karon katawa-katawa ka mo! Sinumubot ang panahon! Aniyo na ninyo tanan ka mo ng pangawit na inyo na yan, isang ate, di natin kilalang babae ang nahimatay ngayon dito sa harap ng Kingdom of Jesus Christ compound dahil sa sobrang tensyon. Kanina nakikita pa natin si ate na pinagsasabihan niya yung mga pulis. Kasabi niya, yung ating pinaglalaban, bigla na lang siyang nawala ng malay dito. At kung makikita natin yung mga pulis kanina, imbis na tulungan yung sibilyan na nahimatay dito sa harap ng compound, binidyohan pa ang nahimatay natin kasama dito. Okay. Mayroon ng ginanatan ni tao. Magkasama kayo, kuya? Sila lang daw. Asan ang 911? Wag na. Yan, tumawag na tayo ng 911 ngayon. So nagpatawag tayo ng 911 ngayon para tulungan itong ate na nahimatay dito. Yan, dumating na yung ambulansya. Ito ang nais gawin ni Nick Torres sa mga tao. Matatandaan natin kanina na 5 na yung nasawi dun sa loob dahil sa pagtapo nila ng tear gas at saka dun sa tensyon na naganap. Ngayon naman, meron namang isa dito na nahimatay. Hindi natin alam ang lagay ni ate. Kasi bigla na lamang siyang bumagsak dito sa gitna ng gate natin. Nakatayo na si ate. Dumating yung ambulansya dito para tulungan si ate, pero nakita niya ng mga pulis yung tutulong sa kanya galing dun sa ambulansya. Hindi niya tinanggap yung tulong dahil ayon sa kanila dito baka ano pa daw yung gawin. Si ate na namimiligro na yung buhay, nahimatay, pero ayaw pa rin niyang magpatulong sa mga pulis. Nawala na siya ng tiwala sa mga pulis. Saan daw sila dyan? 3 days. Yan ang narinig ko. Ha? Saka gumagawa sila kanina ng kwento si Tore. Pumasok sa mga kwarto ng babae. Picture siya ng picture sa mga kwarto. Pinipicturean niya. Tapos paglabas niya, kinausap niya yung grupo. Ay, ito yung kwarto, dito dinadala ni pastor yung mga babae, mga bata, ginagahasa. Diba, napaka-malisyosong utak talaga ng general na to. Utak ng iglesia, ni Cristo. Ng iglesia. Iglesia, ito yung ano nyo. So, police takeover po ang nagaganap ngayon sa KOJC. Kung titingnan natin sa isang anggulo, hino-hostage niya yung mga tao sa loob dahil pwedeng makalabas, pero yung
yung pagpasok, partner, hindi pwede. Dadaan sa kanilang istriktong pagsusuri. Kasi sa pagkakalam ko, wala akong naalala na may kasunduan ay binibigay na sa kanya yung karapatan na mag-take over. Ang alam ko, ang KOJC Property Administrator ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pa tayong naririnig na feedback mula kay dating Pangulong Digong, but I'm sure he is well aware sa mga nangyayari ngayon. Ang nakasakit lang dito, partner, na Pulis Davao ang involved. Hindi lang mga taga Davao. Pulis Davao. Nandito. So may naririnig tayong feedback na 3 days daw, mananatili ang mga pulis dyan. Pero ang tanong, hindi naman yan government property. Private property yan eh. Yun nga, bakit mo pinagkakaitan yung mga nakatira dyan? At yung sinabi na nilalagyan niya ng malisya nung pag-iikot-ikot niya doon sa dorm ng mga babaeng church worker, at sinasabi niya na dito raw nangyayari yung mga kababalagang binibintang niya, pinapahid niya kay pastor. Kanina, habang nagbe-briefing siya doon sa mga babaeng pulis, meron palang ikinwento. Itong ito yung narinig natin na information, batay sa mga nakasaksi doon sa briefing ni Torre, na pinapaliwanag niya doon sa mga babaeng pulis na yung mga quarters daw na yun, doon daw gumagawa ng panggagahasa, no? Doon sa mga kwarto na yun. Libelous yan ah. Oo. Saan ang basehan mo? Diba? And kung di ako nagkakamali, inikot niya na lahat yan eh. Diba? Ang dami ng mga lugar na inikot niya, sa dami niyo ba naman dyan? So kumbaga, di ko lang alam kung anong pinaghuhugutan nito. Kasi parang hindi na ito tama talaga, no? Wala na sa tamang katinoan siguro kung sino man ang nag-utos, kung meron pang mataas sa kanya. Kasi panay yung niya, pagtanggap ng tawag niya, hanggang sa nakaabot siya sa desisyon na siya na yung namamahala dyan sa mismong compound na bawal nang pumasok kahit na yung mismo mga nakatira dyan. Abay, sandali lang, ang inyo pong trabaho na sinasabi ninyo, hanapin yung subject po ng inyong warrant of arrest. Ang tanong, tapos na ba kayo? Ito, pakinggan natin kung ano yung andirito ngayon sa kasalukuyan. Mga taga DSWD. DSWD represent 6 na namatay. Okay, ito po yung sa kay Boss Dada na video po. Ang ating pong kay Boss Dada. Ito na. Naaway mga anak! Naaway mga pamilya! Kuliro din yung mga police partner eh. Shock din sila sa mga nangyayari ngayon. Imagine, parte sila ng misyon na kumitil sa buhay ng 5 katao. At alam din nila at kumbaga hindi hindi bukal sa kanilang loob. Kasi nga inutusan sila galing pa sa ibang lugar, pinadala sila dyan. Unang-una hindi nga nila daw alam kung nakakausap natin, hindi nila alam na yan pala yung mission kung bakit sila napunta dyan. Pero galing pa sila sa iba't ibang mga rehiyon. Hindi lang po Region 11 ang andyan po ng mga pulis. Kasama na rin po ang batay sa information nating na nakalap, Region 10, Region 12, and Region 30. Ito, pakinggan natin ang Resident Minister ng KOJC, si Brother Carlo. Times, di pa na pagtendo, binabalik-balikan pa. Ngayon, ayaw umalis. Ilang unit ito dito, ayaw umalis. Yung leader nila, si Torre, umalis na, nandun na sa labas. Ito, ayaw umalis. Ano to, invasion? Oh, lumabas na siya. Nandun na, Marantan, Torre, nandun na yung mga amo ninyo. Sir, ayaw, pumapagpabagang tagway, sir. Dituman niya, sir, sa yung gisulti, sir. Yung pasulod mo tanan, sir. Without any violence. Pero karon, sir, the search is over. The search is over, sir. Human na, sir. Pila mo kalibo diri, sir, na disulod.
Karon sir, tapos na po yan, lumabas na po kayo sir. Hindi po pwede sir, ano to? Take over and invasion in our own property? Hindi po pwede yan sir. This is a private religious compound. Kanina pa kami naghahanap ng opisyalis yung makausap sir. Please, don't cover your nameplate sir. Sir Perez sir. Please sir. Huwag po kayong matakot kung wala kayong ginagawa, pakita yung mga pangalan ninyo. Huwag po kayong mag-disguise na itatabo yung cellphone nyo para hindi mabasa yung mga apelido ninyo. Labas na daw kayo. Nag-announce na? Nagsalita na, labas na daw kayo. Gawas na damutan ng sir. Labas na daw kayo, sir. Ay, magtinganan, sir. Si partner Jason, pakinggan natin. Partner Jason? Admar, magandang umaga. Loud and clear ba ako? Go ahead. 10-4. Yes. Partners, nandito nga tayo sa labas. Actually, susubukan ko na maging compose dahil bilang isang POJC missionary, ako rin ay nalulungkot sa nakikita ko ngayon. Tayo nandito tayo sa labas ng gate ng 18 hectares. Sa ngayon nga, hinarang, labas ko ng utos. Ito si Torre na walang ni isa na papasukin ng mga KOJC missionary sa loob. At ngayon, yung mga nasa labas, kung gusto daw nilang lumabas, yung mga KOJC missionary, ay malaya silang makakalabas. Pero wala na silang, yung mga nandito sa labas na mga kasamahan natin, na mga kapatiran natin, ay hindi na makakapasok sa loob. At ngayon mga kapatid, nakakapagtataka dahil hanggang ngayon ay walang ipinapakita na dokumento ni Torre para ipatunayan yung legalidad ng ginagawa nila ngayon na pagharang dito. Actually, hindi lang sinasama nila, nag-create pa sila ng outpost dito, ng command post, dahil dyan daw dadaan ang gustong lumabas dito sa KOJC Central Headquarters. Alam mo, mga partners, halong-halo ang emosyon ang nararamdaman ng mga KOJC missionary sa loob at sa labas ng KOJC compound. Kanina may nahimatay na, dahil hindi nakayanan yung emosyon. Dahil nga dito sa harassment, consider natin na harassment na ginagawa ng mga police sa ngayon nandito sa labas ng KOJC Central Headquarters. At nandito yung parang malaking chat na sakay-sakay si Torre, nasa loob siya. Hindi natin alam kung ano ang kanyang hinihintay. Hindi natin alam kung may dagdag ba na instruction sa kanya yung itaas yung pambansang opisya. Pero isang malinaw dito mga kapartners, ang ating mga kababayan, ang ating mga KOJC missionary, lalabag na ang kanilang karapatan sa kanilang malayang pamumuhay dahil hindi na sila nakakapasok dito nga sa KOJC Central Headquarters na ikinkonsidera nila tahanan. Mark? Oo, dito sa pag-takeover, marami kami, nagtaka talaga itong ating mga kababayan. Kumbaga, parang sila na yung may-ari ng mismong compound. So, kumbaga, every time na mag-i-implement pala sila ng warrant, sila na magde-decide kung sino yung lalabas at papasok pala sa mga subject ng kanilang warrant. Kaya dyan sa labas, mayroon pa bang mga naka-standby din ng mga police dyan sa labas na marami? As of now, kapartner, ito yung sitwasyon, kapartner Admar, sarado itong kalsada na sa tapat, isang hilera ng kalsada dito sa tapat ng KOJC compound dahil nandito pa nga ang napakadaming mga pulis na nakastambay sa labas. Kahit sa loob, kapartner Admar, meron pa rin nakastandby doon sa hangar, sa JMC, naglipaan na sila doon sa loob ng KOJC compound. At talaga kapag tataka mga kapartners, sinabi ni Torre kanina, siya na daw ang masusunod. So, tatanong tayo, ano ba ang ibig niyang sabihin? Bakit siya na ang masusunod sa tahanan ng mga KOJC missionary? So, hindi ba nila, kaya nga itong mga KOJC missionary dito, wala nang sinasabi, kundi ito na ba yung martial law? Martial law na ba? At mas worse pa sa kapartner Admar dahil hindi nila sinasabi ng administrasyon kung martial law na itong ginagawa nila. Mga kapartners. Grabe na yung panggigipit nila. And
Kumbaga, kahit na yung mga sasakyan natin, kanino yung mga yung nasa labas na mga sasakyan, andyan pa rin yung mga private and maging sa mga police, wala namang nakaharang. Sinasabi mo, yung hindi madaanan sa kasalukuyan ay yung pa southbound or pa northbound? Identify tayo ng mga lugar. Yan. Maririnig nyo mga kapatid ng ating radar. Sige, go ahead. Maririnig nyo mga kapatid. Yung DSL radar natin, para malaman kung may heartbeat sa loob ng tunnel, sa loob ng compartment na hindi natin nakikita. Narinig nyo mga kapatid.